Okay, updaters, alam nyo po, very excited ako ngayong araw kasi ang makakachikahan natin, isa talaga sa mga tinitingala, parang ang taas, di ba? Yung mga tinitingalang content creator and now, di ba? Actor na. Talagang exciting na makausap ko ito dahil sinabi ko nga sa kanya kanina, during the pandemic, talagang malaki ang naitulong niya sa akin. At malalaman natin mamaya kung bakit. Let's welcome Christian Antolin. Hi, Christian. Hello po, Sir Nelson. Oh my, hindi ko naman kinaya yung tinitingala. Hindi po ako 6-footer, ha? Hindi po ako matangkad sa personal. Hindi, nasa second floor. 5'5" lang po ako sa personal. Talaga ba? Maliit lang. Sabi ni Kiray, 5'2" pa lang daw eh. Nakakahiya naman sa 3'9". Na-starstruck ka nung una mo nakita si Marian? Fan po ako ni Ate Marian. Talaga? Nung nakita ko siya personally, sabi ko, hala, para ako nananalamin. Si Gabby Concepcion, kasama mo din dun, di ba? Ay, may trivia ako dyan, Sir Dali, Nelson. ano yan? Huwag bastos ha. Dali, sige. Of course, you're a content creator and artista ka na ngayon. Meron, sexy star ka pa, di ba? Pero may time ka pa ba sa love life? Meron po ako love life. Christian, alam mo, tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, di ba? At bago pa lang tayo mag-start nung podcast natin, isa ka dun sa content creators, if not talagang ikaw yung isa sa mga pinapanood ko talaga during the pandemic. Kasi alam naman natin, di ba, nung mga time na yun, kailangan nating tumawa. So, thank you. Thank you very much. Nagpapasalamat din ako na naibahagi ko yung talent ko sa kanila. And at the same time, hindi ko alam na na-touch ko yung heart nila at nakatulong ako during ng pandemic. Kasi, ayun, ano lang po talaga yun, out of boredom, hindi ko naman po akalain na marami akong matutulungan sa paggawa ko ng content during that time. Pero nung time na yun ba lang nag-start yung pagiging content creator mo, even before the pandemic? Ano po kasi ako, freelancer ako before. Isa sa mga jobs na ginagawa ko po related sa architecture. So, medyo malayo siya sa paggagawa ng content and may mga iba pang raketera po kasi talaga ako dati. Ayoko napipirmi sa isang trabaho and nag-aral ako way back 2015 ng multimedia. Hindi ko siya nagamit 2015 to 2019. Hindi ko siya nagamit. Nung 2020 ko na siya nagamit, nagamit yung multimedia sa pag-edit ng mga videos during pandemic. So, pandemic baby talaga. Pinaglihi yata po sa lagnat at saka ubo. At the start, syempre, mahirap yan, di ba? Walang panlasa. Doon ka pinaglisa, walang panlasa. Hanggang ngayon, hindi siya mahirap. Matrabaho. Yun po yung tamang term sa paggawa ng content. Kasi as long as na-enjoy mo yung ginagawa mo, hindi siya mukhang mahirap. Pero pag sa editing talaga mismo, sa paggawa ng content, matrabaho po talaga siya. Pero alam mo po yan, sir. Oo, alam ko yan. Did it just come to you yung idea? Basta biglang naisip mo na lang ba yan? Yung mga ganon? O talagang pinagplanuhan mo yan? Kasi Sir Nelson, sa social media, as a content creator, I think hindi mo agad malalaman yung niche mo hanggat hindi mo hahanapin. So pag gawa ng content na kahit random yan, kung ano yung nag-click, yun yung dapat mong ituloy-tuloy. So nung may ginawa kong isang character, which is si Marga, the schoolgirl, nag-click siya ng sobra, kaya kailangan ko siyang ituloy-tuloy. Di ba may kasabihan niya tayo na strike while the iron is hot. Tama po ba? Parang ganon. Or strike something to that effect. Strike while I'm still hot. Ganon. All hot. Anyhow, so nung nagustuhan ng mga tao si Marga, so parang sabi ko sa sarili ko, sige, ibigay natin sa kanila to kasi since yun yung gusto nila. From there, nag-start na si Marga hanggang sa nakagawa and naisip ko din na ang pinaka-niche ko talaga is to create skits, comedy skits. Comedy, relatable scenes, mga ganon. And hanggang sa nabuo na din si Mama Mo, at saka yung mga ibang characters, and paggawa ng mga parodies.
Ma'am, nag-away-away na naman yung Voltes 5. Uwi na ako, ma'am. Ay, hindi. Tapusin mo yan. Deadline yan today. Ma'am, kapag tinapos ko po ito, pati yung buhay ko tapos na din. Oh, di ba? Tinanong kita kung okay lang if you can work under pressure. Oh, ayan. Ma-pressure ka ngayon. Tapusin mo yan. Ma'am naman, hindi naman ito yung pressure na tinutukoy ko. Kahit bigyan niyo po ako ng maraming trabaho sabay-sabay pa yan, okay lang. Pero huwag naman sana yung background ko, yung Voltes 5 na nakikipaglaban dito pa talaga sa labas ng building natin. Yung telok mo, bahala ka na dyan, uuwi na ako. Grabe naman tong kumpanyang to. Ginawa niya akong immortal. Ay! So, through time, parang nalaman ko na kung ano yung pinakagusto ng mga followers. So, yun yung binibigay ko sa kanila online. Pero kasi 'di ba ang downside nito ika nga yung demand nung tao. So it becomes work for you already. Kasi 'di ba kung dati nag-enjoy ka lang parang tatayo ka lang sa harap ng ng cellphone tapos acting ka lang. Pag yung meron ng demand, ang dami ng yung uy kailan ka nape-pressure ka na. Totoo. Totoo po yung pressure. Pressure is real. Sobra. Teka muna, Christian, ano naman ang itsura ng pressure? Ano muna itsura ng pressure? Bago tayo magpatuloy. Ano po gusto niyong pressure? Yung hard may ba nag-text sa'yo or may nag-message sa'yo, Hoy, Christian, bakit wala pang content? Ay. Ganun ang itsura ko. Kasi ayaw ko talagang pinipressure ang sarili ko po, Sir Nelson. Ayaw ko. Kasi ako po, binabalance ko po yung buhay ko. Kasi meron din akong personal life. So, sobrang binabalance ko yan. Kaya kapag ang dami nagtatanong na 1 day lang ako mawala, 2 days lang ako mawala, naghahanap na sila, asan na yung video mo, asan na yung ganyan mo. Parang napipressure ako dahil kailangan ko palang gumawa. Parang nagkaroon ako ng responsibilidad na magpasayahin pala itong mga taong to. Hanggang sa na-burnout ako, na-realize ko na hindi pala dapat ganon. Dapat pala balanse pa din. May personal akong buhay, may trabaho, and may mga followers na dapat intindihin. So ang ginagawa ko kapag may nagpe-pressure, ay bahala kayo diyan. Oo. Bahala kayo diyan. Masarap din po magpa-miss sa mga tao. Yun ang ginagawa ko, Sir Nelson. Ay, hindi kita sasagutin. Papamiss muna ako para at least pag nakakita ulit sila ng content, matutuwa sila. Tsaka minsan kasi may feeling ko ako din naman pag sa viewer, para may mga umay factor din naman ako minsan. Pag may nanonood sa tabi ko ng content ko, wag ka doon ka sa malayo, ayoko nakikringe ako minsan. Ang weird. Di weird ba 'yan? Pero anyhow, ba? Hindi ko alam, parang ayoko lang may nanonood ng content ko na katabi ko. Okay, normal 'yun kasi ayokong may katabi ko pag nagbo-voice over ako. Kasi iba yung boses ko pag nagbo-voice over ako eh. Parang ganun. Tumabi ka sa akin habang nag-i-interview ako, wala kang pakialam. Pero pag live, ay, day, wag kang ngunguya sa tabi ko pag narinig ko yung nguya mo na nadidistract ako eh. Parang ganun. Ewan ko, akin na siguro po yun. Share na tayo. Sure. Sige. Ang selfish ko naman. Ang selfish mo dun, Marga. Grabe, akala ko nagbago ka na. Sorry, akin, coach. Pero being a content creator, I mean, it really pays. Alam naman natin yan. Like parang lalo na pag with the same followers that you have, yung the same amount of followers that you have, talagang, di ba? Paduna tayo 'di ba? Oo, payayamanin, ganon. So, everybody wants to be a content creator. Ayaw na magtrabaho. Tama ba yun? Nakakabuhay ba siya? Or isa ba siyang hanap buhay? Para may umiikot sa social media na tanong na gano'n, diskarte o diploma. Ako kasi ang sagot ko doon, diploma. Iba pa din yung may tinapos ka. Kasi kapag pag may diploma ka, pwede kang mapunta kahit saan. And pwede kang dumiskarte kahit may diploma ka. Kasi may existing kang diploma. Ang diskarte kasi, parang kahit let's say wala kang diploma, tapos dumidiskarte ka lang. Ang hirap nun kasi minsan may mga trabaho na nagre-require ng ganitong specific na skills. Minsan
limitado pagdating sa pagdiskarte lang. Pag diploma, marami kang options. I would suggest na mag-aral muna tayo. Siguro gawin lang natin yung pag gusto mo maging content creator, gawin mo lang siyang on the side. As a hobby. As a Muna. hobby. Muna. Muna. Well, nag-aral ako, pero hindi yun yung una kong pinag-aralan. Ang pinaka-pinag-aralan ko po talaga is related sa architecture. Pero naisip ko na may passion din pala ako, may gusto, may interest din pala ako pagdating sa multimedia. So ginawa ko siya on the side. Habang nagtatrabaho, nag-aaral ako, nag-working student ako that time, it really pays off because yung hobby ko, naging negosyo ko na siya. Yung passion ko, naging negosyo ko na siya. Mm-mm. And kung sa mga aspiring content creators naman, kung feel nyo talaga na yun yung magiging tatahakin yung landas, go. Basta ang importante, nag-enjoy ka sa ginagawa mo, authentic ka, unique ka, pinapakita mo yung totoong sarili mo. Yun yung isa sa mga tips na pwede kong ibigay sa inyo kung yun talaga yung gusto nyong destinasyon. Ang dami kong sinabi. Oo, ang dami mong sinabi doon, pero magaganda. Eventually, 'di ba? Kung kumita kayo, why not, 'di ba? Pero yung sabihin mo, yung papasok ka pa lang, tapos iisipin mo, kikita na ako ng milyon-milyon dito. Wag. Yes, ang ganda nung pagkasabi niyo po kasi yun yung personal experience ko. Kasi nung una, nung pumasok ako sa content creation, ano lang siya, for fun, out of boredom. Wala yung mairaos lang ang lockdown. Ganon, yun lang. Kasi sobrang bored na po ako, bawal lumabas, sa classroom may batas, Tanong natin si Kim Shu. Nandito siya kabilang linya. Kim, anong masasabi mo, Kim? Kim! Kim? Hindi, joke lang. Joke lang, Kim, Uy, Kim, nasa GMA na ang It's Showtime. Alam mo yan. Yes. Pagpapasok kayo ng pagiging as a content creator, huwag niyo ipasok agad sa utak niyo yung pera. Parang, that's why sinabi ko na gawin niyo lang on the side na hobby kasi hindi siya instant. Dumaan din ako sa process kung saan man ako nagland ngayon. Dumaan din ako sa proseso na out of boredom, gawa lang, for fun lang, saya-saya lang, enjoy lang hanggang sa mamaya, may gusto na magpa-promote. May gusto na magpaganyan. Doon na nagsimula. Hanggang sa sabi ko, naisip ko, doon ko na dinarias, after few months, sabi ko, may pera pala dito. Okay. Totoo. O yan. Eto nga. Alam mo, kumikita ka na sa pagiging content creator eh. Alam naman natin na malaki ang kita dyan. Pero ngayon, nag-aartista ka naman. Pero bakit mo piniling maging artista? Actually, noong 2020 pa lang po nagkaroon ako ng isang pelikula with Star Cinema. It was Boy Yet, Not a Girl Yet. Kasama ko si Zijan, si Inigo Pascual, si Marie. Naging part ako nung movie na yon, and I think yun yung isa sa mga nagsimula ko na lumabas outside social media to mainstream. And yes, per day ang bayad, pero hindi syempre as nagsisimula na artista, parang hindi ka well compensated versus sa ginagawa mo sa trabaho. Mas malaking bayad ni Kiray, di ba, kaysa sa'yo. Oo naman po kasi hello, parang magtatatlong dekada na po yung Kiray Celis. Kahit grabe maliit ka! lang siya. 20 plus lang si Kiray. Charot. Hindi po. 57 na siya. Palola na? Maliit lang pero ano po yun, talaga gurang na po yun. Senior veteran actress na po yun. Aside from that, 'di ba, yung pagiging yung compensation mo, you get to do what you want. And plus, nagkakaroon ka ng mga kaibigan na alam mo yung dati sa TV mo lang nakikita. Yeah, which is si Kiray, yun nga. Alam mo, we have common friends. Sino? Sila, the Zobels and the Ayalas, ano ka ba? Oh my God! Diba? That's why you look so familiar. Yeah, I know. Yeah, that's why when I saw you, sabi ko, oh my God. I think I saw you in Glorieta. No, I don't go Glorieta. I don't do Glorieta. Green Hills. No, Greenbelt 1.
Ah! Okay. I thought you were in Isitan, Recto. I saw you there. No, that was an outreach project. Charot. No, you were doing Harvard. Harvard. Yeah. Yeah. But Hindi. hindi, anyway, we have common friends, of course, namely of course si Kiray and si Marian. Talagang ah, Oo. sobrang alam mo yan, sobrang dalawa yan sa talagang itinuturing ko talagang totoong kaibigan sa showbiz. Paano mo naging kaibigan si Kiray? Ah, ang pinaka-story kasi nung friendship po namin, nag-start siya nung, syempre, kasama ko sa cast ng My Guardian Alien. And kasama din si Kiray. Unfortunately, kasama si Kiray, yung Kiray. And, uh, Uy, so baka yung mapikon sa atin si Kiray. Nanunugod ay, bahay hindi pikon yan. yun. Hindi naman pikon yun. Lalaban pa yun. Hindi rin patalo yun. Pero yung nag-start yung friendship po namin kasi ang location ng My Garden Alien 3 hours away from Metro Manila. So meron kaming biyahe na from GMA to Cavinti, Laguna. And nung first day ng taping niya, second day ng taping ko, nagkasabay kami sa van, tapos dalawa lang kami. Tapos syempre, artista, syempre parang i-approach mo. Syempre ako yung nag-initiate dahil nga baka kasi may attitude yung Kiray, hindi ko rin masabi, ganyan. Totoong may attitude nga. Charot. Ito na nga, Mars. Hindi, pero very si Kiray, madali lang siyang i-approach. Sobrang bait. And naka-jive ko siya kagad. Nag-click kami agad doon pa lang sa van. Nung time na yun, wala talaga daw siyang tulog kasi kakagaling niya sa live. Wala siyang tulog. Sabi ko, ay, sige, wala kang tulog ha. Dadaldaling kita hanggang papunta tayo ng Ang ng kabinti. set. Mm-mm. Naka-20. 3 hours yon. 30 minutes na lang, malapit na kami doon sa chika pa din ako sa kanya. Parang, nung nandun na kami, nung nasa set na kami, doon nag-start. Tapos pag every time na nagpupunta kami ng set, lagi na kami nagdadala, nag-uusap na kami. And nakakatuwa dahil ang dami naming common denominator pagdating sa personal life. Doon kami pinaka nag-click talaga. Anong common denominator nyo? Tungkol sa pamilya, ganyan-ganyan. Mm. And pareho kami provider. Tapos, stress sa ganito, ganyan-ganyan. Sa Parang ano? naging band Dali. Spill. Stress sa ano? Dali sa na. mama mo. Sa mga nanay, ganyan, sa mga Mm. nanay, ganyan. Parang pag nasa tent na kami tapos sinabi niya sa akin, pag malungkot yan tapos sabi niya, "Be stress ako." Ay, okay, alam ko na yan. Sige, pag-usapan natin yan. Yun na, parang doon na Mm. yung namin usapan namin hanggang sa naging very close kami kagad. Ang dami na nga nangyari sa buhay namin simula nung araw na dinaldal ko siya sa van. Simula nun, parang ang dami na namin naging bonding. Halos sabay kami bumili ng sasakyan. Sabay namin pina bless sa Manawag. Ang dami na naming out of town. Ang dami na naming out of the country. Ang dami na nilang gathering sa family nila na lagi akong present. Ganun. And in fairness kay Kiray, in fairness sa kanya, mabait si Kiray and very generous. At saka, what I love about her is very authentic siya. What you see is what you get. So kung for one lang siya, yun na yun. Wala na tayong maitatangkad dyan. Pero alam mo, ito lang masasabi ko kay Kiray. Pag nakakatawa siya, nakakatawa siya. Pero pag seryoso siya, seryoso siya. Ay, Oo. yun. I think doon po kami medyo nagkapareho din ni Kiray na parang pag nagpapatawa ako, nakakatawa. Pero kapag usapang seryoso, seryoso na din po ako. As in, hindi ko na siya dudugtungan ng patawa. Kapag Mm. sensitive na yung usapan, yung topic, sensitive na din ako sa mga binabato ko. Ganun din siya. Oh, anyway, syempre, kasama mo rin dyan si Max Collins. 'Di ba? O, sexy girl Yes. yan ah. Friend ko rin yan. May memorable ka bang eksena or yung mga unforgettable na usapan or nangyari sa inyong dalawa ni Max? Nakakatuwa kasi si Miss Max, parang alam, siya yung mukha talagang din, parang may RBF, parang ganon. Parang may ganon siya. Pero, hala, nagulat kami, ang kalug-kalug. Parang babaeng bakla, pero sosyal.
Social na, di ba? Sosyal, Social na babaeng bakla. baklang sosyal. Oo. Social na bakla. Ganun. Sosyal na baklang babae. Ano? Natutuwa kami ni Kiray sa kanya dahil kapag may mga pinapagawa kami sa kanya, game siya. Pag yung hindi ka magsiset, ay kunwari yung may ginawa kami isang content na I'm an artista. Of course, camera, ganyan, ganyan. Ay, game siya. At saka yung kahit yung mga joke na below the belt, laban din siya, tawa din siya, ganyan, ganyan. Ang nakakatuwa dahil dahil hindi mo talaga masabi yung mga tao, mga artista sa TV na porket mukhang bitsesa, hindi, mukhang masama na yung ugali sa personal. Hindi. Mm-mm. Kaya, katulad yan si Miss Max, si Ate Marian. Pero yung Kiray, mapagbibigyan pa natin, talagang, Grabe Pero, ka kay Kiray. yung tatlong yan, love na love ko po yan dahil opposite sila sa mga sinasabi ng mga tao. Mm, mm. Si Gabby Concepcion, kasama mo din dun, di ba? Ay, may trivia ako dyan, Sir Dali, Nelson. ano yan? Huwag bastos ha. Huwag bastos ha. Ay, dali. Sige. Hindi, trivia lang. Parang, kasi, lately ko lang din na-realize, Sir Nelson, na kapag ang stars talaga Namahal mo pala nag-align si sa'yo, Gabby. I love you so much, Papa Gab. Hindi, ano nga, dali. Pag ang destiny mo talaga is, yung kung ano man yung destiny mo, kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Pag nag-align ng stars, talagang mapupunta sa'yo. And kasi karamihan po sa mga members ng MGA, karamihan po dun ay somehow napadaan sa buhay ko. For example, si Kiray po, hindi ko siya first time na-meet. Nagkaroon kasi nga raketero, katulad sabi ko kanina, raketera ako dati. Nag-PA ako dati sa isang makeup artist. Tapos na-makeupan niya si Kiray. 2019 po 'yun. 2024 kami, 2023 kami una nagkatrabaho. 2019 pa lang nakachikahan ko na siya pero hindi namin alam na Hindi kayo magkakatrabaho magiging kami. close. Oo. Di ba yung close? Pangalawa, nagawan ko ng parody si Ate Marian ng Marimar 2021. 2021, nagawa ko siya ng parody. As in, yung Marimar. Oo. Ginawa ko pa yun dito sa probinsya namin, sa dagat talaga. Pangatlo, si Rafael Landicho. Si Rafael Landicho ay ginawa ko din sila ng parody ng Voltes 5 and nag-hit din yon. Tapos si Sir Arnold Reyes, Oh yeah. pinagkumpara yung mukha namin nung pumasok siya sa Maria Clara Ibarra. Tapos yung picture ng mama ko, yung character na ginawa ko mama mo, pinagtabi, magkamukha kami. And si Kuya Gab, kasi before, si Kuya Gabby Concepcion, kasi po before, ang isa sa mga racket ko nga po is, nag-PPA ako. I'm sure kilala niyo po si Kuya Mel Martinez, kapatid ni Inay Marcel Oh, Soriano. si Mel. Kuya-kuyahan ko po yun. Yung ika-anim na utos po sa GMA before, nag-PPA ako sa kanya noon. And parang one time kailangan nila ng isang talent and hindi na qualify yung isa. So ako yung pinasok nila, naka-eksena ko si Kuya Gabby Concepcion. So parang in general, parang lahat ng mga ng cast ng MGA dumaan na sa buhay ko na hindi ko alam na magiging magkakatrabaho kami sa isang big serye. Sa isang big project. Akalain mo, Christian, oh. Ako lang to. Ikaw, naku. Pa-autograph nga. Pero working with Kuya Gabby, going back dun sa question niyo po, mabait. Ang bait. Hindi, very approachable at saka kalog. Nagulat ako parang yung karamihan yung mga cast na mga Gen Z, millennial Gen Z, syempre ibang generation, mga jammer. Gen D. Oo. Sabi ko, Generation Dinosaur. So, yun nga. Sumasabay siya sa amin. Nagulat kami nila Kiray, nila Josh Ford, nila Caitlyn. Palaban din siya sa mga kabataan. Oo. Nakakatuwa si Kuya Gabby Concepcion. Sobrang bait, sobrang down to earth, humble, at mapauutangan. May paluwagan siya. Oo, gabo. Sama mo na ako. Kahit pangatlong sahod ako, okay lang. Sahod. Pero of course, teka muna, katrabaho mo dito at naging friend mo ang nag-iisang primetime queen. Iba ka na, Christian.
Paano pa-award na yun eh. Marian Rivera lang naman, Oo, bakit? 'di Sino ba? ka Marian dyan? Rivera Marian lang Rivera lang 'yan. naman. Oo. Isang ginagamit ang double eh. Na starstruck ka nung una mo nakita si Marian. Fan po ako ni Ate Marian. Sobra. Talaga. Talaga Mm. nung Marimar, ginabi-gabi ko yun. Eh kasi yung teleserye pa yun nung Mexican novela, Mm. nung Mexican novela, love na love ko yung Marimar na serye. Tapos nung naging siya, sabi ko, ay, ang perfect naman ito maging Marimar. Simula nung naging fan na ako hanggang sa Amaya, Darna, ah, yun, na ano, Temptation of Wife. Sobrang love ko na siya. Naging fan na talaga ako niya. Sobrang minahal ko na siya. Nung nakita ko siya personally, sabi ko, hala, para ako nananalamin. Pero alam mo ako vocal ako kay Marian. Sabi ko sa kanya, sa lahat ng artista, sa'yo ko talaga naiirita. Sa totoo lang. Bakit? Oo, inamin ko sa kanya. Kasi 'di ba, bago kayo mag-interview, mag-aayos ka, magpapaganda ka talaga. Tapos pag tumabi ka sa kanya, ang pangit mo na agad. Sabi ko, 2 oras ako nag-ayos, Marian. Huwag kang ganun. Tapos ikaw parang nagising ka lang, ganun. Pa, hindi patas makipaglaban yan si Hindi Ate nga. Marian. Sabi ko, you're so unfair. Sabi ko, maraming beses sinisi ko yung magulang ko dahil sa'yo. Sabi ko, bakit ba ako bakit, pinanganak na ganito? bakit ito na yung kinaya nyo? Pwede naman ganyan pala. Bakit ganito? O, diba? Lord, pwede naman pala ganyang itsura ng lahat. Bakit hindi ka ba't di sa amin? Ganyan. Pero, mabait tas maganda pa. Ang nagustuhan ko kay Ate Marian, talagang parang kiray. Wala silang may mahihalin tulad sila, what you see is what you get. Kung Oo. ano siya sa personal, I kung ano agree. sa I personal, agree. yun yung yun yung magugustuhan mo at yun yung dapat tanggapin mo. At saka ano kakaibang tao siya na first time ko ma-meet yung totoo, yung sobrang totoo kasi one time tinanong ko siya sabi ng mga kamag-anak ko sa akin, "Uy, katrabaho mo si Miss Marian Rivera, tari mo naman. Kamusta siya? Masungit ba siya? Matari ba siya?" Ganyan, ganyan. At tinatanong na nila ako ng gano'n. So ako di ko alam sasagot ko. Tinanong ko siya one time. Sabi ko sa kanya, "Ate yan, paano yun? May mga nagtatanong sa akin, masungit ka ba daw sa personal? Matari ka ba daw?" Ano po sasabihin ko? Ang sabi ba naman niya sa akin, sabi mo, totoo. Eh, totoo naman eh. Totoo naman talaga mataray siya, di ba? Totoo naman eh. Sabi niya sa akin, sabi mo, yun naman totoo eh. So sabi ko, hala, Oo. In doon fairness ako, doon ako naman. na gano'n, 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 be. Gano'n. Sabi ko, Oo. okay. Kasi ako di ko kaya sabihin niya. Hindi, totoo naman eh. Totoo mataray siya. Totoo, yun yung Pero, totoo nasa talaga siya. Pero lugar. nasabi niya sa akin yun ng gano'n na parang binigyan niya ako ng pahintulot. Oo. Pag tinatanong ko, mataray ba si Marian? Oo, pero nasa lugar. Hindi totoo yung mga lumalabas. Ah, Na masama, yes. mataray siya pero hindi masama ang ugali niya. Yun ang Tama, masasabi ko. tama. Yun ang At masasabi saka, ko. lahat naman, I think, ng mga tao, parang may taray na on the side. Parang lahat naman tayo may gano'n. Kung may gagawin sa ating hindi maganda, alam ka naman magtataray tayo out of nowhere. Mm-mm. Diba? Sasabihin niya sa'yo, kunwari close Mm-mm. ka niya, sasabihin, ay, hindi ko bet to, Pero ganyan, ganyan. sasabihin mo yung sabi ko, wag niyong i-confuse yung pagiging mataray sa padiva. Hindi siya padiva. In fact, siya yung nauuna sa set. Totoo po. Totoo. Very professional. Pinapataba niya kami sa set. Oo. Araw-araw lechon. Charot. Every taping namin, lagi siya may pakain. Ano ba? Alo, minsan kasi walang snack sa set. So, breakfast, lunch, dinner. Siya nagpapasnack siya. Tapos every taping may ganun. Sabi, okay na po yung 3 times a day kami kumain. Ginagawa niyo pong 5 times a day. Sabi ko, tsaka buti nga, hindi nyo na inabot yun dati. Ano yan, pag mapupunta sa set, lahat may tsokolate. Ah, ano po, may pa-Krispy Kreme palagi. Tapos may pa-makeup, may pag-giveaway pa sa amin lagi. May ganun. Napa-makeup. May pa ganun siya. Kasi, Ay. tapos, kunwari ako po, first time ko siya makatrabaho, tsaka hindi naman niya ako personally sobrang kilala. Sabi ko sa kanya, ay, ate yan. Meron kasi siya in-endorse na wipes. Mm. Bumili ako sa isang social platform, parang bilihan na platform. Tapos, nung nabanggit ko sa kanya na bumili ako nun, ay, hindi, bibigyan kita. Bibigyan kita. Ay, gulat ako. Sige po, ibebenta ko na lang yan. Ang dami kasi magbigay eh. 'Di ba? Grabe. Ang dami, Oo. bultuhan. Mm. Ito nga, Parang, ito
kwento ko lang. Si Marian kasi pag nai-interview ko 'yan, saglit lang kasi alam namin 'yan parate. Pag pumupunta ako sa set, papahinto niya lahat pag yung kung kaya ipahinto yung ano, papahinto niya. Interview mo na ako para makaalis ka na. Ganun yan parate kasi ayaw niya nagiintay ako. And I really really appreciate that. Twinkle Twinkle Little Star. Oy, hindi ba si Kirayang Twinkle Twinkle Little Star? Ano lang po yun, basta ano po yun, ano yun, ano yun, Star Anise. Star. Uy, grabe. Pero teka muna, before I let you go, syempre 'di ba ang dami-dami mong ginagawa, ang dami-dami mo. Of course, you're a content creator and artista ka na ngayon. Mm, meron sexy star ka pa, 'di ba? Pero may time ka pa ba sa love life? Meron po ako love life. May time, yes. Yun nga, katulad ng sinabi ko po kanina na as much as possible, yung personal life ko, meron pa din ako. Kaya hindi ako masyadong nagbababad, masyadong nagpo-post because I have to balance. I still have life outside social media. And part ng life ko is yung si Jowa. Minsan nakikita kami, pero he knows naman na, syempre everyday kami naman nagkakausap. Minsan every weekend nakikita kami, kakain kami sa labas, pag may mga ganap, special occasions, anniversary, birthday, may mga family gatherings, tapos may mga out of town and out of the country kami. And mas siguro hindi ko kaya ibigay lahat ng oras ko talaga, pero I always find time for him. 'Di ba? Ang ganda. There's life outside of a famous life. Oh, yes. Ang ganda mo. Hollywood ka doon, te. Hollywood. Oo. Pero yun, sobrang balance lang po talaga yung life ko. Katulad ngayon, umuwi ako kasi ipapabless kasi yung bahay namin dito sa Zambales. Ganon. Na kinita natin sa social media. Ay, akalain mo nakapagpatayo ka ng bahay. Marami na po ako napatayo. Ay, hindi lang pahan. Ano yung mga naipundar mo? If you care to share. Ang mostly na mga na-invest ko po ay sa real estate. May mga nabili po ako mga condominiums. Condominium sa S, with S. Tatlo. May tatlo na... At least nakatatlo ka. Out of being a content creator. Tapos magpatayo ng bahay para kanila mama, papa, dito sa probinsya namin sa Zambales. Tapos ang iba pa is na investments, paintings. Mahilig po ako sa paintings. At saka ito pa, kanina ko pa napapansin talagang hindi ka naglalag kasi ang tunay na mayaman may wifi sa bahay. In fairness naman, talaga may umaabot yung 5G dito sa amin sa probinsya. 'Di ba? Given the right platform, talagang it can earn a lot for you. Oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oo. Ipagpatuloy mo 'yan, Christian. Ako, talagang nakakapagpasaya ka na, sumasaya ka pa. Plus, may jowa ka pa. Oh. Sana all. 'Di ba? Sana all. Ay, ikaw po ba, Sir Nelson, may jowa ka? Meron. Tagal na kami. Wala nang warranty, pwede nang isoli. Ano na kaya katagal? 10 years. Ay, kami 9 years. Talo kita doon. Pero at least pang matagalan. Kami kasal. Layuan mo ang asawa ko. Ganong level. Totoo? Oo. Kayo na, sana nag-iimbita? Hindi, kinasal na kami. Matagal na, 5 years ago. Sabi ko nga, 'di ba? Sabi ko nga wala akong inimbitahan. 'Di ba? Walang budget. Filipino. Oo. Boy, baka may kapatid 'yan. Meron. Kaya may jowa na rin. Ayan. At saka may jowa ka na, wag kang ano. Hindi, eme lang. Hindi. Ito, Christian. Before I let you go, I turn the tables around. Ikaw naman ang magtatanong sa akin ng kahit anong tanong, and I will try to answer it the best way possible. Eto, may tanong ako, Sir Nelson. Bukod kay Ate Marian, ano yung pinaka-unforgettable mong interview? Naku, madami. Alam mo, tuwing natatanong ako niyan, wala akong masagot. Promise. Ngayon, naisip mo na. Pwede mo lang sabihin. Kasi ang mga memorable interviews sa akin, kasi bihira akong ma-starstruck. Kahit sabi mong international. Kasi Chris Hemsworth, nakita ko na in person, na-interview ko na. Pero hindi ako na-starstruck. And so far, ilan pa lang yung na-starstruck ako. One is Miss Gloria Romero.
na talagang very regal, very, Oo. sabi ko talaga, yung parang hindi ka pwedeng magtanong ng hindi dapat. Parang ganon. So, kailangang isipin mo yung tatanungin mo. Next is Lea Salonga. Si Lea kasi matalino. Yung parang, hindi mo siya pwedeng tanungin ng pabalang. Ganon. Hindi mo pwede baklain yung mga Oo, mamaya bigla kang kantahan, di ba? Wala, talo na ako. Hirap na. Pero yun, tapos, of course, si Marian, nung na-interview ko recently, nung umupo kami, iba. Sabi ko sa inyo, iba yung aura niya na, iba na. Sabi ko, alam mo, simula nung maging nanay ka, nag-iba ka. Tapos nung naging nanay ka of 2, nag-iba ka lalo. And you're always getting better. Diba? Sabi ko, sana all. Ganda na, mayaman pa, pogi pa yung asawa, ganda pa ng mga anak, ikaw na. Oo, parang nasa kanya na ang lahat. How to be you. Oo, sabi ko, grabe, hindi totoo yung kasabihan na yung meron kang wala ako at meron akong wala ka. Ano yung meron? Ano yung meron ako na wala ka? Sige nga. Sadyang may favorite lang talaga si Lord. At hindi tayo doon. Hindi tayo kasama. Anyway, Christian, ako thank you very much. Oras na tayo nag-uusap. Sabi ko pa lamang kanina, sabi ko, mga 15 minutes lang to, okay na ako. Pero, tumagal, aminin mo. Ibig sabihin, masarap kausap si Christian Antolin. Grabe. I hope to see you very soon. Kasi, nagbumibisita naman ako sa set ng My Guardian Alien. And I hope to see you there. Kasi, kailang bisita ako, hindi naman kita nakikita doon. Iwasan po talaga kita. Kasi may iba to kang issue sa akin. Ang sinabi ni Kara, hindi, wala yan dito. Pa-eme lang yan. Pero nasa tent lang. Ayaw pakita. Pa-diva, di ba? Ayaw lumabas ng tent. Yung Christian Antolin pala talaga yung attitude, hindi yung Marian Rivera. Christian, thank you very much. And congratulations sa bagong bahay mo. Yan, sana all. Maraming salamat po, Sir Nelson. And maraming salamat sa mga nanood natin, nakinig sa atin po sa inyo. Updated with Nelson Canlas. Maraming salamat po. And promote ko na din po, okay lang po ba? Game! Of course! Yun po, mga kapuso, maraming salamat po sa pagsubaybay at sa pagtutok ng My Guardian Alien sa GMA Prime. Gabi-gabi po yan, 8:50 p.m. Magsasama po tayo with Ate Marian, Kuya Gab, Max Collins, Kiray Celis, Gabby Eigenman, Rafael Landicho, and maraming pa. And yours truly, Christian Antolin. Itag nyo kami kapag may mga postings kayo, itag nyo kami dahil mahilig po kami mag-repost. Na-appreciate po namin yan. And ayun, maraming salamat po. Christian Antolin bilang Sputnik on My Guardian Alien. Ayan, galing. Thank you. I hope to see you very soon. Thank you so much po. Maraming salamat, Sir Nelson.